So we're here now in Dollarama store. Ayan guys. So this Dollarama just opened, I think this month. Tingnan natin kung affordable din ba talaga yung price dito. Kasi alam ko kapag ang price ay iiba kapag nasa allocated siya sa Banff. So tingnan natin. So itong Dollarama pala ay store ito dito sa Canada na kung saan makakabili ka ng mga murang gamit. Kagaya niyan, ito, ang tagal ko na itong hinahanap. Yung mga serving spoon. Tignan mo ang isang serving spoon, $1.75 lang. So, kukuha tayo ng tatlong serving spoon. Yan yung mga makikita nyo dito sa Dollarama Banff. Ito, $3 lang. Diba? Mura siya, guys. Utensils. Magkano naman to? $4. Kaya to, okay. Drawer organizer. Ayan. So, ito yung mga pang-kitchen area. Kitchen things. Magkano to? $4 siya, guys. So, pwede kasi siyang, kaya gusto ko nito kasi pwede kang mag-tow ng fish or frozen chickens, beef, or pork. So, yan yung mga nabili natin pa for now. Ayan. So, wala na rin tayong sponge. So, $1.25 lang. 3 pieces. 6, 8, 10 pieces. $1.25 din. Pero gusto ko kasi guys yung medyo malaki para madali lang panghugas ng mga kaldero. So, mura na din to. Hindi naman natin kailangan ng mahal na sponge. Importante lang makahugas tayo ng maayos. Ganitong baonan guys, $6 to sa Save On eh. 6, 7, ganyan. Pero dito, $3.75 lang. Diba? So, syempre kami, kailangan talaga lagi namin ng mga baonan. Lalo na yung mga nagtatrabaho sa Teams. Kasi lalo na ngayon, summer. Kailangan mo talaga magbaon. Ito, $4.75 lang, oh. Ito, $5. $5 din. Mga basahan. Guys, ang basahan sa Canada, napakamahal. Ito, meron kang mabibili dito $4 lang here. Dalawa na. Mga basahan dito na nakikita ko, lalo na kung mga pati basahan branded. So, nasa $20 above. Pero dito sa Dollarama, makakabili ka na lang ng $4. Ganun. Itong mga hanger. $2 lang. Ayan. So, nakakatuwa naman kasi meron ng Dollarama dito sa Banff. Hindi man siya sa Canmore, pero at least, diba? Hindi na namin kailangan pumunta ng Calgary para lang bumili ng mapapamura. Makakamura ka talaga dito sa Dollarama. So, at least meron na dito sa Banff, you know. Si Aki pala, nandun, kasama niya yung anak-anakan niya. Dahil, ano to eh, paboritong tindahan din to ni Aki, guys. Dahil nga dito sa Dollarama, cheap. Mura talaga siya. May mga laruan dito. Oh my God, guys. Matutuwa nito si Arian. Bili natin to sa kanya. 4 pieces na bubble wand. $4.25. Tingnan nyo. 5 pieces na siya. $4.25 lang. Diba? Bili natin to sa kanya. Matutuwa yun. Candy ng mga bagets. Gummy. $1 lang. Ito rin. $1. Diba? Guys, ang nabili natin parang lahat pang kay Arya. But I told her that she's only allowed to buy 2 pieces toys. She's only allowed to buy 2 pieces and she agreed with that. Sabi niya okay daw. Kasi sabi ko sa kanya, it's very near now in our house. So, it's easy to come here and buy something. Hindi na kami pupuntang Calgary.
Ito guys, Pringles. Just $3.25. Yan! Come! Come here, I'm going to tell you something. I buy for you. Come. Look at this. This one, can you choose which one you want? This is sweet. This is not sour. It's a watermelon, and the other one is, this is also sweet. It's jelly bean. jelly, yeah. What is that? That's chocolate. This one for Tita. What's inside? Chocolate. What's inside? Peanut. Bud. So what do you want? This one or this one? Come on. You want jelly bean? Beans. Or you want this watermelon? It's also sweet. I want jelly bean. Okay. Now put down. We will buy that one. Okay. Yung mga shampoo, conditioner, $3 na lang. Whoops! Yung mga paint. Mga kits. $3. Drawer organizer, $4. Kailangan natin ng notebook guys. Pang ano natin. Ito na lang siguro. 200 pages. Spider-Man. Spider-Man. You like Dollarama now? Huh? Clear. Frog. You play it now because we will not buy it. You play it now. Okay? 1, 2, 3. Ito. Utensils organizer. $3 only. Calculator. $4. Guys, samahan nyo kami. Meron kaming na-receive na good news today. So, while I'm sleeping, I received 2 missed calls from someone. Yun, another opportunity yun guys for Aki. Kasi, ang tagal na naming nag-apply dito sa lugar na to, sa area na to. Kasi napakaganda ng benefits niya. Tapos yung salary niya talaga is, maganda talaga yung offer. So, papunta kami ngayon kasi pinapapunta si Aki. Meron kasi silang isang employee. Lumipat na daw bigla ng Calgary at they need 1 more person in their shop. I know for sure that a lot of people knows where is this area na sinasabi ko. Eto, may dala si aking CV. Samahan natin siya kung ano yung magiging kahinatnan ng interview niya for today. Ang interview niya ay 4 p.m. and he's a little bit nervous but I know that he can make it. Kasi his aim is kind of a job for a long time na. Okay? So, we will update you. Malapit lang naman. Dito lang din sa lugar namin, guys. Kaya, tignan natin. Kasi, ang offer kay Aki doon ay full-time. And another opportunity. Hopefully, Akila can get it. But he's hoping that he will. Do you think you can? Huh? Do you think you can get it? Yeah. He's very positive. Ayan. So, while we are going to the shop kung saan i-interviewin si Aki, actually,
How long now that you submitted the CV from there? 4 months now, no? 4 months na siyang nag-submit ng CV doon at ngayon lang siya natawagan kasi... Not 4 months. 4 months? 6 months. Let me transfer here, right? Oh, so 6 months na kasi kami ngayon sa bagong bahay namin. So mga 6 months na kaming 6 months ago, siya nag-submit ng CV dito sa shop na to, sa area na to. The manager, ngayon lang siya nakapagtawag or ngayon lang niya tinawagan si Aki kasi nga hindi naman all the time may hiring sila. Ganda talaga ng offer ng rates, ng benefits, at yung schedule, syempre fixed din. Ayun, kaya gusto maraming. Pero bago yon, i-hype ko lang our place, especially today. I think you're going straight. Guys, ang ganda ng weather. Okay, today is our off. Nagkataon na off namin. Tapos, biglang nagtawag yung manager ng shop na to para ma-interview si Aki at makausap niya in person. Pinapagdala si Aki ng CV. So, Aki guys is totally like okay naman na sana siya sa work niya. Working in Tim Hortons at morning, working in Canadian at afternoon until night. Pero, we'll see which one is still better kasi we're still looking for a better opportunity na satisfied pagdating naman sa mga expenses namin dito sa Canada kasi ang mahal talaga ng cost of living dito sa Canada, especially our area here in Canmore. So, ito ang araw-araw naming dinadaanan papunta sa trabaho. May ginagawa lang dito. There is a big construction site na ginagawa sa lugar namin. Kaya medyo sumikip yung daan. At yung mga bikers ay nasa isang lane na lang, doon sila sa kabila dumadaan. For now, sana matapos na to right away kasi ako'y nahihirapan din. I'm not confident enough na mag-drive kapag ganito kasikip yung daan kasi natatakot ako na baka may masagi akong signage dyan sa gilid. Malapit na kami kung saan yung interview ni Aki. Stay tuned and we will update you kung ano yung magiging result ng interview. Right? Okay, so nandito na nga kami guys. So, welcome to the community, Crossway Community Thrift. So, ito yung tumawag sa akin kanina para papuntahin si Aki at ma-interview siya. Yung oras ng interview niya ay 4 PM. So, ang tumawag sa akin dito ay manager dahil hindi niya makuha sila yung may contact sa akin, not with Aki. Si Aki yung gusto nilang ma-interview kasi nga, Aki is an open work permit. So, dito guys, napakadaming Filipino, not just only Filipino, but a lot of different nationalities ang gustong makapasok dito sa Crossway Community Thrift. Kasi, itong shop na to, people are just donating things here. Okay, sa loob. Tchanan! Ayan si Ate Shelo. So guys, nandito na kami sa thrift store. Nag-aantay lang kami sa manager na tawagin si Aki kasi may customer pa sila. Hi guys! Welcome back again! As I told you earlier that we're going to give you an update of how the interview goes on with Akila and the community thrift, right? Actually, hindi pala siya interview. It's a prank. It's a more on orientation right away with regards to the company, with regards to the store. Puro ganun lang. Tapos, benefits, the schedule. So, yun lang guys. So, ayun. Akala namin, more on interview lang siya. Tatanungin kung yung availability niya. Tapos, yung mga basic interviews na tinatanong kapag nag-hire sila ng tao. Pero, ayun guys, hindi naman pala, siya, parang ang lumabas is orientation na agad. They inform the benefits of the company. They inform the salary, the rest days, rate mo, ganun. Tapos, oras ng pasok, ano yung oras ng out. So, it's a fixed schedule that they should start at 9 to 5:30 PM. Yan yung araw-araw na schedule na ino-offer doon. Kaya, let's see if what will be the decision of Akila. Pero, the thrift store is waiting for his confirmation kung kailan siya pwedeng mag-start. Ayun nga, while Akila is driving, I'm asking him kung is he going to take it or not. But probably, I think he needs to, parang kailangan niyang i-give up yung ibang trabaho na meron siya ngayon.
Kasi nga, maganda rin naman to guys na opportunity, lalo na pagdating din sa winter, ganyan. Kasi fix talaga yung schedule na binibigay nila. So, yun lang for now. And thank you!